Kang determinado ng International Criminal Court o ICC sa kanilang pag-usad ng imbestigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Ayon sa maulat, muling nasa Pilipinas ang mga kinatawa ng ICC upang talakayin at tahakin ang panibagong yugto ng case building kasabay ng pakikipag-ugnayan sa ilang lokal na grupo at testigo. Sa gitna ng mga galaw ng ICC, lumalabas naman ang himnala ng ilang analista na sinasadya umunong maglunsad ni Pangulong Kuting Jr. ng mga bagong isyu sa media upang ilihis ang atensyon ng publiko. Mula sa mga kontrobersyal na bayag hanggang sa di umunoy mabibigat na anunsyo, pinaniniwala ang bahagi ito ng estratehiya upang takpan ang tumitinding tensyon sa pagitan ng pamahalaan at panandaigang mga institusyon. Nagbayag naman ng pagkabahala ng ilang human rights groups na nananawagan sa kasalukuyang administrasyon na huwag harangin ang proseso ng hustisya. Samantala, tikom pa rin ang bibig ng Malacanang sa tunay na dahilan ng presensya ng ICC sa bansa. Patuloy ang pagbabantay ng taong bayan sa magiging takbo ng imbestigasyon at kami ay maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Shocking news mga kabiyaya, ICC nasa Pilipinas na naman. Naghahanap daw di umano ng kanilang mga magagamit laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kaya naman pala gumawa na naman daw ng panibagong issue ang Administrasyong Marcos para hindi daw ito mapansin. Ito po, may ipapakita po ako sa inyo na isang salaysay na kung saan magpapatotoo na nandito nga daw ang ICC sa Pilipinas para maghanap pa ng mga testigo at pwede pang magamit na ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kaya pala nagtaka tayo nung kamakailan lang na bakit gustong makipagbati ni Marcos Jr. at yung pagpaparesign niya sa mga cabinet secretary ay yan pala ay isang diversional tactic para hindi po mapansin ng taong bayan. At dito pag-usapan na rin natin yung mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang mga pagbaliktad po ng mga senador kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba tong mga senador na to? At iyan po ang ating alamin dito sa ating YouTube channel. So bago yan alam nyo grabe to may nakita ako dito. Ito yan po yung zero remittance ng mga OFW worldwide. Worldwide. Grabe itong talagang ganti ng mga OFW sa kay Marcos Jr. Ito OFW worldwide, zero remittance, May 26, June 15, 2025. Grabe na to Talagang ang lupit ng mga hero abroad na talagang gumanti talaga sila sa ginawa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So bakit nga ba ito nagawa ng mga OFW? Ito lang po yan. Nung una, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang po ang nakapag-ayos. Kasi kung matatandaan nyo po, sobrang hirap po kumuha ng passport para lang makaalis sa ibang bansa at makapagtrabaho sa ibang bansa ang ating mga hero abroad OFW. At si Pangulong Duterte lamang po ang nakapagpasa ng batas na umabot po ng 10 years ang passport ng mga OFW. Na sobrang laki pong tulong po noon para sa ating mga hero abroad. Kaya ito po yung naging ganti ng mga OFW kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa pag-kidnap nila kay Pangulong Duterte at ngayon ay nandun na sa Netherlands. Grabe maraming salamat mga OFW. Grabe yung suporta talaga na ipinakita nyo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kayo talaga yung maituturing na buhay na mga bayani ng bansang Pilipinas. Alam nyo hindi naman nila gagawin to kung alimbawa yung mga binibintang kay Pangulong Duterte kung yun ay totoo.
Hindi nila gagawin to. Nung una, ito po yung katibayan na sobrang ganda kasi ng ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW. Ngayon, alam naman na natin kung ano yung mga nangyari ngayon. Diba? Iimbis na yung mga kababayan natin sagipin ng Administrasyong Marcos sa ibang bansa, wag hayaan na abusuhin ng ibang bansa. Wag hayaan na litisin ng ibang bansa. Aba, yung ating administrasyon ay nagbibigay pa ng kapwa nating Pilipino sa ibang bansa. Ganyan po kalupit ngayon. At alam nyo yan. Diba? Sobrang lupit ng mga ginawa ni Marcos Jr. dito sa bansang Pilipinas na talagang hindi nagustuhan ng mga OFW. Samantalang may si Mijel Dea ay kung di ako nagkakamali sa kanyang apelido ay may salaysay na talagang sobrang mamaya na yan ayan po yung ipapakita ko sa inyo mamaya yan pero yan po ay isang post pero papakita ko natin mamaya yan. So eto hindi pala. Eto yan. Dito may inamin dito si ano bang tawag sa kanya, nakalimutan ko. Basta sabihin na natin na best friend. Isa sa mga best friend ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandito po sa totoo lang, halos 4 na taon lang ang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 na taon na panunungkulan bilang pangulo, matapang niyang inatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo kaso meron tayong bagong sakit. Ang nawawalang sigla ng mga Pilipino dahil sa walang nangyayari sa 3 taong paninilbihan ng Pwede mo pati dito Marcos, bubulol na ako sa iyo. Kasalukuyang Administrasyong Marcos. Di alam nyo ito lang talaga sobra. Sobrang akong nagpapasalamat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil kung iba-ibang mga presidente po ang naabutan nung pandemya na yon, partida po buong Pilipinas po yun, hindi lang isang lugar sa Pilipinas. Kung hindi po ang mga Duterte, ang dami ho talagang namatay ng mga Pilipino nung panahon ng COVID. Kung hindi man sila humamatay sa sakit na virus na yan, talagang mamamatay ho sila sa gutom. Doon sila mamamatay sa gutom. Buti na lang talaga biniyayaan tayo ng Panginoon Diyos na merong isang tao na talagang handang magbuwis ng buhay, handang magsakripisyo na kahit siya ay may edad na rin, talagang ginampanan niya ang kanyang trabaho at hindi niya tayo pinabayaan. At sino nga ba yan? Sino nga ba yung tao na yan? Walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi rin po ako nagtataka na bakit hanggang ngayon sobrang laki pa rin po ng tiwala ng sambayan ng Pilipino kay Pangulong Duterte dahil nga po sa kanyang mga nagawa para sa ating bansa. Talagang alam mo yun, sana may katulad pa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talagang grabe yung pagmamahal sa kanyang bansa. Alam nyo ito may mga nabalitaan ako na totoong nangyari kay Pangulong Duterte. Alam nyo kaya nga medyo siguro may konting tampo si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Duterte dahil sa sobrang pagmamahal ni Pangulong Duterte sa mga Pilipino, sa kanyang mga kababayan at sa kanyang lugar, sa Davao, sa buong Pilipinas, medyo hindi niya masyado nagampanan ng kanyang pagiging ama sa kay Vice President Sara Duterte.
dahil nga ito ay talagang grabe daw talaga. Alam niyo yung etong nagkwento na to, talagang namangha ako sa kanya dahil sa kanya ko to nalaman mismo. Pero hindi ko nababanggitin kung sino yun. At talagang alam mo yun, talagang simulat sa pool pa lang pala talaga na naging congressman, naging mayor, hanggang sa naging Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Duterte. Walang ibang inisip talaga si Pangulong Duterte kundi yung ikakaganda ng bawat bansa sa buong Pilipinas. At ginawa niya ho yan at pinatunayan niya ho yan sa mismong lugar niya kung saan ay yan po yung Davao. Na makikita naman namin at kami ang buhay na saksi at yung mga tiga Mindanao kung gaano po kaganda ng pamamalakad ng mga Duterte diyan sa Davao City. At ako rin po ay nagpapasalamat dito kay Midildea dahil hanggang ngayon po ay hindi niya iniiwanan ang ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte diyan sa Netherlands, diyan sa alam naman na natin na yan po ay isa sa mga kuta ng mga makakaliwa. Alam naman natin na yan ay isang lugar ng mga talagang galit na galit kay Pangulong Duterte. Samantala, merong isang senador na talagang tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang isa kundi dalawa sila. At dito, meron nga dito na talagang binisto pa na kung gaano ka walang kwenta etong si Pangulong Bongbong Marcos, partida. Kabilang po ito sa kanyang alyansa. So, bago muna yun, dito muna tayo sa tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin. Kasi nangapanya ako sa makaibigan ko sa Mindanao kay Kongdinan at iba pa. Talagang iba yung sentimento ron. Pag tinignan mo yung siyempre yung nangyari kay PRRD, yung matanda na, just before the elections yun. Tapos kinuha, hanggang ngayon masakit para sa kanila. Siyempre. Hindi kasi gawain ng Pilipino ng Pinoy yun. Talagang yun ang medyo sino man nagsuggest Sino man nagsuggest niya na yung timing. At ito ho, alam mo nyo kami, wala ho kaming kinakampihan. Di ho kami pro-anti, doon lang ho kami sa tama. Di ba? At ito ang suggestion lang naman doon sa mga nakaupo. Kailangan ho yung titigan ng maigi. Wala hong pinakamahusay na survey kung hindi ho yung halalan. Yan ho yung survey ng tao. Yung sentimento ng tao. Huwag ho kayong maniniwala kay Asidre. Di ba? Si Asidre, yung si Tingog. Di ba? Yung bata ni speaker. Yung kasi pag... Kasama ko. Patay. Yan, JC yan. Sito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang may makinarya ka, meron kang mga personal relationship sa mga tao. At may pambigay na ayuda. May pambigay ka, ayuda. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment kung ano nararamdaman ng tao across the country, sa national, sa senatorial. Ako yung ilang beses ko pagpunta sa Mindanao, naramdaman ko yun. Tsaka, sa mga nagtatanong kung sino to, ito po pala si JBR Cito Estrada. Ay siya po yan isa sa mga senador ho natin na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Epekto sa mga local candidates. Sambuanga. Majority leader Manix Dalipe na una lamang na lamang. Natalo ngayon kay Kaimer Olaso. Magkapatid talo. Oo, si Mayor John Dalipe. Talo rin. Yun talaga apektado. Sinabi ni Mayor John Dalipe nung nakita. Mabigat ang laban dahil sa hindi ko maintindihan. Tingnan nyo yung timing. Una, gusto mo mag-impeachment. Di ba? Bakit hindi mo ginawa after the election? Total, junto pa ikakalendaryo ni Senator Cheese. Hindi, yun nga rin yung tanong ng iba. Bakit hindi daw ginawa yung impeachment pagtapos ng election? Kasi nga yung impeachment na yun ay isang diversional tactic para mapagtakpan ang issue sa BICAM report. Alam naman natin yan, yun talaga. Kaya nila minadali yung impeachment na yan. Pero kung talagang gagamitan ng utak, dapat, kasi na sila masyado na silang sukol doon sa BICAM report na ngayon ay natatabunan na nga. Hindi na halos na pag-uusapan. Sana may mga shoutout po pala dyan sa dosing na halal na senador, ha?
Sana may may tumayo po. Yan, shoutout din po sa, baka sabihin nila, kino-call out mo dyan, yung mga alyansa lang. Sige, i-call out po natin sila Senator Bongo, Senator Bato, Rodante Marcoleta, na sana mapag-usapan nyo ulit ang BICAM report na merong blanco, no? At yung 18 million na overvoting. Hindi naman po porket Duterte kayo, parang hindi na namin kayo i-call out sa ganitong issue. So, ngayon nyo po, at yan din po yung karapat-dapat na nagawin nyo para mapatunayan nyo sa taong bayan na karapat-dapat kayo dyan sa pwesto nyo yan. Hindi ako galit sa inyo. Alam nyo naman yan, binoto namin kayo, kinampanya namin kayo sa iba't ibang lugar at di rin naman po ako nanunumbat. Pero sinasabi ko ito kasi nga ito na po yung pagkakataon nyo para talagang kasi nung mga nakaraan ay nagkomento din po kayo about sa BICAM report. So ngayon may kapangyarihan na po kayo na para pag-usapan nyo yan sa mga Senate hearing, yung BICAM report, lalong-lalo na yung kay Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 241 billion. At isa sa Duterte senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ang isa sa mga, at si Attorney Vic Rodriguez ang sa mga sumulong dyan. So sana mapag-usapan yan, no? So tuloy tayo. Diba? So, ano ang nangyari? Nakadagdag sa galit ng tao. Tingin ko miscalculated. Tingin nila, magagamit nila ito for the election na nag-negative. Kaya nga kung sino tigabasan ninyo, pukpukin nyo Pati yung diba? pati yung... Hindi totoo yung sinabi ni JBRC ito na yung ginawa nila about sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Akala kasi talaga nila, bukod sa mapagtatakpan, yung BICAM report, yung issue sa BICAM report na merong blank item, magagamit nila impeachment para siraan ng Duterte at manalo yung kanilang mga ini-endorso. Kaso masyado ng matalino ang mga Pilipino ngayon at hindi basta-basta nagpapaniwala sa mga kasiraan, lalo dito sa social media, dito nila nalalaman ang tunay na balita. So talagang mali ang naging step ng administrasyon nun, lalong-lalo na si Speaker. Ganun talaga buhay-buhay. Talagang alam mo nga, kung ikaw ay, sabi nga nila, kung kasamaan ng taglay mo, hindi yan mananalo sa kabutihan. Tuloy natin. Yung arrestin nyo si PRRD before the elections. Hindi dapat after na lang. Kung talagang gusto ninyong arrestin. Alam mo, tama kayo yung Pilipino. I mean, ako yung senaryo na pagkakahuli kay President Duterte. Wala na. Nandun yung anak, kinuha mo yung matanda na napakahina na. Ang masakit yun Tsaka yung mga umares. Nangyari kasi sa amin yun Tama. Kaya naalala ko nga si President Erap tsaka nakapapansin mo kay President Erap. Ilang taon yun. Yung sympathy, suporta sa kanya, hindi na wala. Tuloy. Kahit na nakakulong siya. Ginulong, di ba? Ilang taon na si President Erap. Tsaka dapat matagal, 6 years, 7 years. Pero yung suporta, hindi na wala. Di ba? Tsaka, sana they should have learned the lesson. Yung nilabas yung mugshot na talagang kinawawa si President Erap. Yung tao nun, spontaneous, wala nag-organize, lumabas. Wala lang militar, wala lang tumulong na militar component, pero yun talaga naglabasan ng tao, talagang revolusyon yun. Yun nga yung isang isinulat ko kahapon It is, ang isang contributing factor do sa mga nag-i-strategize is the arrogance. Di ba yung... hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Sana ginawang soften, mas malambot. Diba? Ayan, yan ang galit ng tao. Gusto niyo sorry po si General Torre, pero I think yung pagkakahandle niya nung sitwasyon nun nandun, medyo marami ang nainis doon. The strategic issue. At sobrang talagang dami nainis. Ikaw ba naman sasabihin mong hindi na nga halos makatayo yung matanda, sasabihin mong kakalad ka rin mo. Lakas-lakas mo tapos papatol ka sa ganun. Yun yung kasabihan na kung wala, ang tao kasi talaga, alalanin nyo, ito isaksak nyo to sa kokote nyo. Lalo dyan sa medyo may mga bata pa, isaksak nyo sa kokote nyo, kung wala kayong respeto sa mga matatanda, talagang bastos kayo. Talagang sukdulan ng pagiging bastos at pagiging demonyo nyo. Katulad lang ni Marcos Jr. Hindi niya nirespeto si dating former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi niya nirespeto ang pagiging Pilipino ni Pangulong Duterte.
Ipinagpaubaya nila, ibinigay nila, kinidnap nila, ibinigay nila sa mga dayuhan. Hinayaan nila na doon litisin. Kaya talagang sobrang nagalit ang mga Pilipino doon na, anak ng teteng, kung wala ka respeto sa mga maedad na at sa kapwa mo Pilipino, edi wala kang respeto lalo sa amin na mga ordinaryong Pilipino. Is bakit mo ginawa yun at the time na Ang point ko, pwede naman, halimbawa yung impeachment, pwede mong gawin. Tingnan mo, nagalit sa inyo yung tao, wala namang nangyari nung final mo yung impeachment because nakakalendaryo. Procedurally, tatanggapin sa Senado, pero bibistahan sa June 2. So ano nangyari? Nothing. Inaresto nyo. Bakit mo ginawa yun? Dinala nyo sa ICC. Kung gusto nyo talagang dalhin, After. Tapos na yung halalan. Ngayon, ano nangyari? Yung political at strategic capital ni Pangulong BBM, bagsak. Naapektuhan. Ang ginagawa ng PCO pala. Ha? Wala, hindi na. It's not a matter of communication. Si Ali Clark. Huwag nyo na pag-usapan yung PCSO, wala na yun. Tapos naglagay pa kayo ng tigapagsalita. Si Na Alca. bawat buka ng bibig, inagagalit ang tao. It's not a matter of communication. Hindi, yun na nga eh. No? Dito, ang galing nito. Sino to? Hindi totoo yan ha. Kaya isa rin yan, kay Marbil. Hindi, halos lahat din kasi. Nang magsisimula ang inis ng tao kay Marcos Jr. Papangalawa ang inis ng tao kay Martin Romualdez. Pangalawang inis kay Lisa Araneta Marcos. Pangatlong inis kay Marbil. Pangatlong inis kay Torre. Panganim na inis kay Pajardo. Pang-pitong inis, nainis sila kay Attorney Claire. Anak ng teteng talaga, nagsama-sama. Kaya nga ako napapabilib ako ni Marcos eh. Bilib na bilib ako sa administrasyong Marcos kasi lahat ng kinakainisan ng mga Pilipino napagsama-sama niya. Idagdag mo pa yung magkapatid na Remulla. Pero ang Hindi problema, kasama yun. Pwede kasi sana. Anong ginagawa? Wala, hindi mo kaya ng hindi mo na kayang... ang problema ito, natalo yung administration. Ito po, kung lang Tanggapin discussion natin. lang po natin, Tanggapin natin yan. academically, wala ko kaming kinakampihan. Yung narrative na control nung grupo ni BP. Di ba, bagsak na nga si BP after the budget eh. Wala na yun. Oo. Di ba? Bagsak na doon sa mga confidential funds, yes. etc. Hindi, wala. Medyo babarahin ko sila doon hindi mo magsak si Vice President Sara Duterte doon sa confidential fund. Kasi kung iisipin, alam ng taong bayan na kulangot lang yun. Alikabok lang yun sa confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. O magkano ba yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagkakahalaga ng 4 billion. Nagkakahalaga ng 2 billion, 'di ba? Hindi ko matanto kung 4 billion ba o 2 billion. Biruin nyo, sobrang laki ng confidential fund na 'yon. At yung mga congressman na meron din confidential fund, bakit hindi na pag-uusapan? Bakit hindi na pag-uusapan nila, bakit hindi nila hinuungkat kung usapang confidential lamang? Pero ako naniniwala ako sobrang ganda din nung nangyari na naungkat yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte kasi doon talaga din nagsimula lahat eh. Doon din natin nalaman ng totoo at totoong kulay ng mga politiko na hindi na talaga natin karapat dapat pang pagkatiwalaan. At yung mga congressman na mga natalo ngayon. Diba? Wala na yun. O ba, kita mo sa survey, bagsak yung Bagsak na rating. yun. Pero pagkatapos ng impeachment, Tinuloy-tuloy diniinan pa eh. Akyat. Nako. Pero yan po, iba pang mahalagang balita. Pero nakita bago tayo. Ayan ha. So dito naman tayo sa isang senator na nanglaglag kay Marcos Jr. Panoorin natin. Ang natatandaan ko ng pagbaba ni President Pinoy noong 2016, ang national debt natin 5.9 trillion pesos. Pagbaba ni Pangulong Duterte, naging 13 plus trillion. Ang projection ng ilang ekonomista, pagbaba ni President Bongbong, baka nasa 25 trillion na tayo. Grabe yun. Pagbaba ni President Bongbong Marcos, nasa 25 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Ang tindi mo. Oo, ang tindi mo, Ping Lacson. Ano yung nakakapangamba rito? Hindi bali mangutang sa isang bahay, sa sinegosyo, nangungutang tayo para mag-invest. Tama. Nasa ganun, pag kumita, mababayaran natin yung utang, meron na tayong sariling pera. Pero kung ang investment natin ay ginagawa sa maling pamamaraan dahil maraming kickback, 20, 15% o abot pa ng 60, 70%,
anong investment na magagawa mo? Hindi mag-i-improve yung ating mga infrastruktura. Kaya kulang na kulang kalsada, kaya yung ating yung NCR, yung Metro Manila at saka mga urban cities, urban areas, masyadong congested. Yun na rin dahilan kung bakit saksakan ng traffic. Kasi kung i-disperse natin yung development sa mga malalayong lugar, magdi-disperse din yung mga tao. Hindi sila magpo-focus pumunta rito, hindi magmamigrate. Pinunahan ng ilang grupo ang paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos sa presidential chopper para dumalo sa concert ng British rock band na Coldplay. Busy, di ba? Nakita ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Philippine Arena sa Bulacan nitong Biyernes. Una nang dumepensa ang Presidential Security Group na ginamit nila ang presidential chopper para siguraduhing ligtas ang Pangulo sa gitna ng mabigat na trapiko papunta sa venue ng concert. Kaya nga tingnan mo yung trapiko ngayon sa Pilipinas, wala nang pag-unlad din. Oo, ganun at mas lumala pa. Ang masakit pa nito sinisi pa nila sa Davao. Sinisi nila sa mga Duterte, no? Paano ba naman yung Pangulo, hindi nga nila alam kung ano yung sitwasyon ng traffic sa Pilipinas. Kada aalis, naka-chopper. O, diba? So, paano nila malalaman ang tunay na kwento? Alam niyo dito, sa sinabi ni Ping Lacson, sobra akong medyo natutuwa sa kanya, no? Sana pagpatuloy niya to, total. Naging senador naman na siya ngayon. So sana ipagpatuloy niya to at wag siya magpadala sa mga, alam mo na, sa mga yung pangungontrol. Pangungontrol ng kung sino yung mga nangungontrol dyan. Sana mapag-usapan nyo yung flood control din sa Senate hearing nyo, Ping Lacson, Tito Soto, sana, no? So yun, dito na muna tayo bago tayo mapunta doon sa babasahin nating na na tawag dito na news mapatungkol sa ICC at nandito daw sa Pilipinas. At kaya pala gumagawa ng mga panibagong issue ngayon ng Administrasyong Marcos para hindi yun mapansin. Ako po. O, dito tayo. Panelo believes PBBM is involved in Vice President Sara Duterte impeachment. Panoorin po natin to. Now let's talk to former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Good morning, Attorney. Thank you for joining us again. Morning. Good morning. Good morning to the both of you. Okay, Attorney, yun lang po. Paki-explain na lang po yung context po nung sinasabi po ninyo regarding po the impeachment case against Vice President Sara on the event po na dun po sa legal issues po pala muna. Kasi, di ba, may nakabinbin sa Korte Suprema. Kini-question nila, bakit yung pang-apat na complaint ang trinasmit? Kasi dapat yung una. Kasi pang-apat, you violate the constitutional requirement that you can only file one impeachment complaint within a year. Apart from that, may problema pa sila dun sa House of Representatives kasi hindi naman continuing body yun. Paano magkakaroon ng jurisdiction pa sila? Tapos na sila Kaya yung dalawang constitutional issues na yun, pag yun na-resolve against the respondents, hindi tuloy ang impeachment. At pag natuloy naman ang impeachment, wala namang kaibibidensya. Pinuliti ka lang nila si Inday Sara. Yung confidential funds na yun, cannot even imagine how you can sue her ang ground mo, confidential funds, when the notice of disallowance has not even become final. So, kung gagawing ebidensya, kaya mulat sa poll, sinasabi ko na talagang ang goal nyo lang, tanggalin si Inday Sara sa 2028 bilang kandidato sa Panguluhan. Kasi pag na-convict ninyo, perpetual disqualification. Di matatanggal siya. Kaya nila nilusa dyan. Ang problema nila ngayon, nagsalita ang taong bayan. Unang-una, nung kinontra ng Iglesia ni Cristo at maraming sumama sa kanila sa pagkontra nila sa impeachment. 3 milyon ang inabot all over the Philippines. Pangatlo, pinakita ng taong bayan sa pamamagitan ng balota. Mabuti nga, balota ang pinadaan nila sa pagkontra, sa pagtanggi, pagtutol, pagprotesta. Yung galit nila, pinadaan nila. Bumagsak lahat. Yung mga tarang kumontra sa mga Duterte, yung mga umapi, yung mga lumabag sa kanilang karapatan. Kaya may problema sila doon. Kaya ever since, sinasabi ko na, regardless of the outcome of the elections, yung mga senador na yan, maliban siguro sa isa, dalawa, fanatic
kontra sa mga Duterte, titingnan nila ang pulso ng bayan. At ang pulso ng bayan ngayon ay kontra sa impeachment. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang lahat na lumantad na kontra sa mga Duterte. Maliban pa na mas malaking bahagi yung ginawa nilang pag-arestong illegal at pagsuko nila sa katawan ng Presidente Duterte sa Hague. Talagang pinakita ng taong bayan, ayaw nila yung ginagawa ng gobyerno nito. Kaya kahit na sino ang manalo, sabi ko, titingnan ng mga senador kung ano ang pulso ng bayan. Pag ang pulso ng bayan ayaw sa impeachment at nakikita naman natin. Tsaka obvious naman dahil yung nangyaring halalan ngayon na boto ni Senator Bongo na talagang halos umabot na ng 32 million na katulad kay Vice President Sara Duterte. Ayun na yun isa sa mga patunay na talagang ayaw nila ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayaw ho nila ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ayaw nila na ayaw ng taong bayan yung panggigipit na ginagawa sa mga Duterte. Ayun yung isa sa mga patotoo doon at ebidensya ng mga Pilipino na tutol sila sa mga ganung gawain ng Administrasyong Marcos. Na mismong resulta ng eleksyon ay pinakita na ayaw nila. Yung mga yan, siguradong hindi ko kontra yan kay Inday Sara. Boto yan pabor sa pag-dismiss at pag-absuelto sa kanya. Sapagkat they will not risk their political future. Plan 2028, bakit boboto sila ng kontra? May problema sila. Nakita nila bumagsak na nga yung mga kumontre at this last election. Attorney, nagkaubos-ubos na ho. Nagkaubos-ubos na yung mga kumontra. Sino ba yan? Andyan si Abante Atras, si Attitude Paduano, si Hermes Kimbo, si bawal lumabas Amor. Hindi kasi alam nyo ba't nabansagan ng natatandaan nyo yung kay Kim Chu. Yung panahon ng COVID na bawal lumabas, pag nag-submit ka pwede ka na lumabas. Halos ginaalos ka tulad po nung kay Zamora yun. At marami pang iba na andyan din si Mr. Google. Si Boy Google na si Dan Fernandez na talagang isa din sa mga hindi nanalo. At yan pa, yung isa pa yung sa Cebu na sabi ni Doc Lorraine ay isang manananggal. Di ko na babanggitin kung anong pangalan nun. So lahat yun nalaglag dahil nga sa galit ng taong bayan. Dahil sa ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Pansinin nyo, simula pagkatapos nung halalan, yung mga epal na mga congressman, yung mga kongpaker, hindi na masyadong dumadada ngayon. Kasi naalarma sila Sabi nila, puta, yung mga malalakas na mga kongpaker ng bataan ni Martin Romualdez nagkalaglagan. So tingnan nyo, kung mapapansin niyo, wala silang masyadong kuda ngayon. Hindi sila masyadong kumukuda kasi natatakot na sila na baka mangyayari sa kanila yun. So handa na ba kayo sa ipapakita ko sa inyo na isang nakakakilabot na balita mapatungkol sa panibagong modus ni Marcos Jr. Eto po ipapakita natin saan yan? Eto na, manda na ba kayo? I-screenshot nyo na. Eto po, hindi ko po ito gawa-gawa kasi nakita ko po ito sa Facebook. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kayo na po ang bahalang umusga. So eto po siya. Yan. Eto po ay post sa pakita natin na post po ito kasi baka wait lang, baka baka mapagbintangan tayo na ito ay gawa-gawa ko lamang. So titignan natin dito. Yan po So post po yan sa Facebook at kaya ko naman po ipakita yung link niyan. So iangat lang natin ng gusto para mabasa ng lahat. Malaki pa pala to. Ang dami pa pala nito. Wait lang, liitan natin. Paano kaya liitan to? Wait lang liitan natin ng gusto
Kasi ang dami pa pala nito. Masyado ko siyang yan. Basahin natin ha. Ito po yung nangyari daw kaya meron daw issue na pag-utos sa pagbitiwin ng mga cabinet secretary at paikipagbati ni Marcos Jr. sa mga Duterte para hindi daw ito mapansin ng mga Pilipino. So basahin natin. Be alert mga Pilipino. Kaya pala nagpapa-mass resignation. Meron na namang masamang plano. Ang Marcos administration, nililin lang na naman tayo tayo mga Pilipino, nandito daw ang mga members ng ICC at naghahanap na sila ng pwedeng mag-witness kay Tatay Digong. Kasi nauubos na ang oras nila, walang maibigay na witnesses nila, walang maibigay na witness, mga komunista at Marcos administration, kaya daw mga nag-retired na pulis ang pinipilit na magtestigo. Sabi lang doon sa napanood ko na vlogger. So sinong vlogger yun? Di alam nyo yung about dito sa police, mga retired police. Alam nyo, minabalitaan din talaga ako dito. Na pinipilit yung mga retired police na gusto silang bayaran. Hindi ko alam kung sino Gusto silang bayaran ng nasa 10 million ata or mahigit pa. 20 to 50 million ang bayad sa mga retiradong pulis para lang mag-witness at gumawa-gawa ng kwento laban kay Pangulong Duterte. Basahin natin. Kaya wag tayong masyadong focus dyan sa mass resignation at wala na ring pagbabago ang Pilipinas kung siya pa ang presidente at pinsan niya ang acting prime minister. Grabe, no? Grabe gagawin talaga nila lahat para lang sa mga Duterte. Talagang lalaanan nila ng limpak-limpak na pera na hindi rin naman nila pera kundi pera natin. Lalaanan nila ng limpak-limpak na pera para para alam niyo yun, yung tipong ginagastusan nila ng todo para lang madiin ng mga Duterte. Grabe, pati yung mga retired police na nananahimik gusto pa nilang guluhin. Ganyan sila kalupit. Screenshot nyo na screenshot nyo na tong post na to. Hindi ko po alam kung sino yung nag-post na to, pero sabi ko nga sa inyo, pwedeng totoo ito o pwedeng hindi. Pero kung sakali man totoo po ito, ay napakadelikado po nito dahil nililin lang na naman tayo sa totoong issue pala. So kasi kung isipin nyo, yung tinatawag na resignation, wala naman tinanggal. Ilan lang ata? 2, isa lang tinanggal. So sa madaling salita, parang wala rin nangyari. Diba? So yung pagbabati naman sa mga Duterte, unang-una malabo nang mangyari din yun. Kasi kung iisipin nyo, sa grabe yung ginawa niya sa mga Duterte, so sino pa bang may ganang makipagbati sa kanya? So ayan po yung sinasabi ko kanina na shocking news na talagang nakakatakot dahil ginagapang na naman po tayo ng ICC. Gumagapang sila para pabagsakin or patumbahin ng mga Duterte. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin, lalong-lalo na ho dito sa sinabi ni JC Ejercito Estrada at ni Ping Lacson at dito sa pinakita ko at binasa kong isang post na di umano ay yung ICC ay naghahanap ng pwedeng tumistigo laban kay Pangulong Duterte doon sa ICC at etong sa mga retiradong mga pulis na gustong bayaran ng mga
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!